Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Natanael na taga Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat maikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad
sa kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibless naman ang katabi ng pinagpalang linggo. Yan, sige, bati mo. Yan, pinagpalang linggo sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Sang pinagpalang linggo po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Tayo po ngayon ay nasa 3 linggo na ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang bilis, ano po? 3 linggo na. Kamakailan lang, di ba? Nagdiwang tayo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Nagsalubong pa tayo, di ba? 3 linggo na po. Simula nang mangyari iyon. Ang bilis. At kwento naman ng 3 pagpapakita ni Jesus. Matapos nang siya'y muling mabuhay, ang ating narinig na ebanghelyo sa araw na ito. Di ba ang haba? Napagod ba kayo? Pero kumpletong kwento yon. 3 pagpapakita ni Jesus sa mga alagad. At kung mapapansin at narinig natin, 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro. Anong tanong? Hello. Iniibig mo ba ako? 3 beses. Tama? 3 beses. At 3 beses din sumagot si Pedro. Anong sagot? Opo, Panginoon. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. 3. Dahil dito, nais kong dalhin ang numero 3 sa ating pagninilay sa 3 linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At meron tayong 3 aral na pwedeng matutunan sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Una, ang pagkakamali. Sabihin nyo nga po, pagkakamali. Yan. Kung babalikan muna natin ang kwento, atras tayo. Atras tayo ng kaunti. Mga 3 linggo rin. Atlas tayo ng kaunti. Sinong nakakaalala sa inyo noong kwento o ebanghelyo noong Huwebes Santo? Ano nangyari nung Huwebes Santo, Macho? Ayan, tinan mo to. Recitation tayo ngayon, ano? Nakalimutan mo na, Macho. Hinugasan kita ng paa. Sabi ko na eh. Kaya nga kita tinanong, di ba? Yung mga nandito po, no? Ano yung kwento nung ating binasa sa ebanghelyo nung Huwebes Santo? Di ba noong washing of the feet? Yes, huling hapunan. Kwento ng huling hapunan. Yung huling hapunan na yon, tila isang despedida party. Sino nagpa-despedida? Si Jesus. Di ba kadalasan, pag aalis, sino nagpapa-despedida? Yung aalis. No? Pero sa totoo lang, dapat, yung may iwan. No? Papaparty ba muna? Pero baliktad tayo, di ba? No? Sino nga alis, siya gumastos. No? Di ba dapat ikaw yung nagdidiwang, di ba? You send off. No? Sinesend off mo siya. Hindi ko alam Tagalog ng send off, sorry na. No? Hinahayo, thank you Ma'am Janet. Hinahayo, pinapahayo mo siya. No? Pero sa atin, di ba, ang nagpapadespedida, yung aalis. Dapat yung may iwan. Kasi you send him off or her off. No? At
sa pagtagpong yon, sa huling hapunan, si Jesus ang nagpapiging. No? Yung huling hapunan na yon, dapat sana masaya. Kasi sinesend off Pinapadala mo, hinahayo mo. Pero nahaluan ito ng pait. Bakit? Hindi lang dahil ito yung huling hapunan na. Kundi dahil nung hapunang iyon, doon inilahad ni Jesus ang mga magkakanulo sa Kanya. Magkakanulo sa Kanya. Sino yung mga yon? Si Judas at si Pedro. Doon mismo sinabi ni Jesus kay Pedro, maikatlo mo akong beses na itatatwa. Alam na ni Jesus, bago pa nagkamali si Pedro. Tingnan nyo, no? Ang galing ng Diyos. Hindi mo pa ginagawa, alam na niya. Alam niya kung kailan ka magkakamali at kung paano ka magkakamali. Nagkamali si Pedro. Hindi lang isang beses, kundi 3. Kung bibilangin, no? Kung mapagbilang tayo, 3 beses, di ba? Ganyan naman tayo mapagbilang di ba po? Oh, bakit hindi? Sa eskwelahan nga binibilang ang mali. Tama? Di ba? Ilan beses, Kaya nga, ang nabibigyan lang ng star, yung perfect. Yung walang mali. No? Yung napaparangalan, yung mga hindi nagkamali. Kapag ang tao nakagawa ng mali, sa unang pagkakataon, anong tawag natin sa kanya? Anong tawag nyo sa sarili nyo? Hello? Pag nagkamali ka ng isa, ano sabi mo? Sorry, tao lang. Di ba? Ganyan tayo, di ba? Sorry, tao lang. Di ba? Nagkakamali rin. Pero kapag ang tao, pangalawang beses na nagkakamali, ano sinasabi mo? Hello? Sorry, mahina lang. Ganyan, di ba? Sorry, marupok lang. Di ba? Ganyan, di ba? Pero kapag ang tao, pangatlong beses nang nagkamali, anong sinasabi? Hello? Nag-sorry pa ba? Wala nang sorry. Ano sabi mo? Hindi na natuto. Matigas ang ulo. 3 beses na. Lalo na kung parehas ang pagkakamali. Tama? Yung una kang magkamali, sabi mo, tao lang, hindi perpekto. Pero yung pangalawang beses kang magkamali, sabi mo, mahina lang. Pero yung pangatlo na, hindi ka na talaga natuto. Election na naman po. Ayan na naman tayo. No? Bago pa tayo magkamali, alam na natin. Di ba? Alam na natin. Anong tawag sa atin? Tao lang? Mahina o matigas ang ulo? Ayun. Kayo na po nakakaalam. No? At gaya ng isang ordinaryong tao, si Pedro ay minsan ding nagkamali. Siya'y santo, pero minsan nagkamali. Hindi lang isa, kundi pwedeng 3, yung alam natin, pero pwedeng mas marami pa. Marami pa. Kaya nga sa mga nagkakamali, huwag masyadong malupit sa sarili. Sa mga patuloy na nagkakamali, huwag masyadong malupit sa sarili. Be kind to yourself. Be kind to yourself. Pwedeng sabihin mo, tao lang. Pwede mong sabihin, mahina lang. O pwede mong sabihin, tigas kasi ng ulo mo Pero be kind to yourself. Talagang ganon. Sadya talagang tayo'y nagkakamali. Alam nyo, ako po ay nabuhay sa disiplina. Ang hirap mabuhay sa isang disiplina. Bakit? Kasi binabantayan ang pagkakamali. Noon, tawag sa atin noon, disiplina. Pag ganon. Pag binabantayan ang pagkakamali mo, dinidisiplina ka. Tinatama, dinidisiplina ka. Pero ngayon, pag binabantayan ang pagkakamali mo, ang tawag sa'yo, ano? Hello? Chismosa. Di ba yan ang ginagawa ng mga chismosa? Iniintay kang magkamali. Pag nagkamali, ika-cancel. Kaya nga nagkaroon ng cancel
culture. Alam niyo po ba yon? No? Yung pag nagkamali, no, binabatikos ng lahat, binabato ng lahat. No, para bang wala nang spasyo sa buhay ng tao na magkamali. Magandang paalala rin po ito sa akin, no? Sa akin na tumitingin sa mali. No? Dahil gusto lang magtama. Pero sa panahon ngayon, hindi na siguro obra yun. Iba ng panahon. Kung nung panahon ko, parang ang tanda ko naman, no? Pero ganun nung panahon ko, disiplina pa ang tawag doon. Pero ngayon, iba na. No? Kaya nga sa mga nagkakamali, be kind. Be kind. Huwag masyadong malupit sa sarili. Huwag masyadong malupit sa iba. Sadya lang talagang tayo'y nagkakamali. Hindi ko sinasabing tama ang magkamali. Sabi ko, sadya lang tayo'y nagkakamali. Hindi man sadya o sinadya, tayo'y tao at nagkakamali. Yan ang unang aral na matututunan natin. Pangalawa, ang pagtatama. Sabihin nyo nga po, ano po yung una? Pangalawa, hindi tulad ni Judas, nang malaman ni Pedro ang kanyang pagkakamali, hindi niya tinapos ito sa pagkakamali. Ito yung maganda kay Pedro. Nalaman niyang siya'y mali. Si Pedro, nung nagkamali, siya'y nagsimula. Kasamang iba pang alagad, si Pedro ay bumalik sa simula. Bumalik kung saan nagsimula ang lahat. Kung babalikan natin ang kwento, saan nagsimula ang pagiging alagad ni Pedro? Hello. Saan? Sa laot. Di ba? Sa laot siya tinawag. Naghahayuma sila ng lambat. No? Sa laot. At sa pangingisda. Kaya nga noong si Pedro nagkamali, nagsimula. Bumalik sa simula at nagsimula muli. Sa laot siya tinawag ni Jesus at sa laot siya nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Ang pangingisda, ang kanyang dating ikinabubuhay at doon siya nabuhay. Yun ang maganda. Sa mga nagkakamali, maitatama ito sa pamamagitan ng pagsisimulang muli. Balik sa simula. Magsimula. Alam niyo po, kapag ako'y merong kina-counseling na mag-asawa, no, alam mo naman kami, lalapitan kami pag may problema na. No, nung masaya pa sila, hindi naman kami kinukwentuhan. No? Pag mag-aaway na ang mag-asawa, lalapit sa pare. No? Like ko ang ginagawa, binabalik ko sila sa simula. Kapag puro mali na ang nangyayari sa relasyon, kapag puro masama na ang nangyayari, bumalik sa simula. Hello? Doon mo makikita Doon mo mahuhugot kung paano itama ang lahat. Huwag kang matakot. Magsimula. Pwedeng magsimula. At may tatama mo ang lahat kung ikaw ay babalik sa simula. Si Pedro, nagsimula ulit. Sinimulang itama ang pagkakamali. At dun siya tinagpo ng Diyos kung saan nagsimula ang lahat. Sa mga nagkamali o nagkakamali, huwag matakot magsimula. Diyan ka tatagpuin ng Diyos sa iyong bagong simula. Yan ang ikalawang matututunan natin. Ang pagtatama. Pangatlo, ang pagbawi. Sabihin nyo nga po. Ano yung ikalawa? Una. O, tinan mo na. Una, pagkakamali. Pangatlo, pagbawi. 3 beses nagkamali si Pedro. 3 beses din niya itong binawi. Higit sa pagsagot ng 3 beses, kundi ipinarinig ni Pedro na 3 beses niyang iniibig si Jesus. Hindi nanumbat si Jesus
Hindi rin nagtanong si Jesus kung bakit nagawa iyon ni Pedro. Ang tanging sinabi lang ni Jesus kay Pedro ay bumawi. Ano yung sabi niya? Pakanin mo ang aking mga tupa. Ganyan ang Diyos. Pag tayo nagkamali, hindi niya itatanong, bakit? Ba't mo ginawa yon? Anong dahilan mo? Hindi. Ang sasabihin lang sa'yo, bumawi. Bawi. Bumawi ka. Hindi na mahalaga kung nagkamali ang isang tao. Dahil sa huli, ang titignan kung paano tayo bumawi. Diba kapag nagkamali ka, hindi na mahalaga yon kung babawiin mo. Binibilang mo lang naman ang mali kung hindi ka bumawi. Hello? Yung mga mag-asawa dyan na hindi nakalimot sa pagkakamali, bumawi ba? Hello? Minsan bumawi na, ayaw mo lang talagang kalimutan yung pagkakamali eh. Oh, iba na yon, no? No? Yung okay na eh, nagsorry na. No? Nagbabago na, pero ayaw mo pa rin. Meron ding ganun, yung balik na lang ng balik doon sa pagkakamali. Hello? Sabi mo nga doon sa taong yon, perfect ka. Ha? Yung laging binabalik yung pagkakamali, di ba? Bumawi na eh. No? Tinatama na nga eh. No? Ikaw naman, hindi ka makamove on. Oh? Bumawi. Yun ang mahalaga. Totoo, tayo'y nagkakamali. Itinatama, pero sa huli, dapat bumawi. Dapat bumawi. At hindi lang pinaparinig ang bawi, kundi ipinapakita. Mga kapatid, itong biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus, na ang lahat ay nagkakamali. At sa ating pagkakamali, matuto itong itama. Sa pamamagitan ng pagbabalik sa simula. At mabigyan ng pagkakataong bumawi. Para sa huli, tayong lahat maging masaya muli. Amen? Amen.